Okay. Gamay. Okay, majong hapon sa tanan. Ayun, Salamat nga no kita kay kayo sa Ginoo magpadayag siyang pulong kay mo nitong kalipay kadsod. Kay matud pas bala ang kasulatan no nga doon na pay labaw pas bulawan. Amen. Wala included ang pulong sa Ginoo. Pero sa tamangat to magapos ta. Amahan nga lang ito, nintak na sa kahaponon Ginoo, dako ang pasalamat ka kanimo Dios tungod kay imo na pud ming gidaliri aron mamalandong sa imong pulong. O ako nagahangyo, nagapangamuyo kanimo amahan nga andama ang matag usa aron ang imong pulong maghatag ka namo ni og dugang kahimuon sa kinabuhi sa amon nga pagpadayon nga pag-alagad diha kanimo. Kung sa may kakulangon diha kanimo Lord, ang mga kasaypanan nga nahimo sala nahimo sa tubangan, pasayloa kami o Dios o kining tanan amahan amo kining gitugyan sa alim salamatan pinagis pangalan sa imong bugtong anak nga si Kristo. Amen. Amen. Okay. Okay, kung doon mo'y bala ang kasulatan o papalihog diha sa Kolosas. Ulusas. Aja lang kung panisin. Kolosas 3:15. Kolosas 3:15. Okay, ako sa tanawon diri sa King James Version sa English no? King James Version sa Kolosas 3:15. Diri sa Bisaya sa kami. Anak pa rin mga. Okay, basahon na sa King James Version sa English no? Ingon diri. 3:15. Oh, Kolosas 3:15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Ingon diri sa Bisaya, paria sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas o pag mapasa lamaton. Okay, gipanlanginan ng daan sa Dios yang mga pulong. Ang mensahe karon mga igsoon, ang dugukan karon sa atong mensahe honing duluhan o be thankful. Muni nga kung message no kaganiha sa kaganiha sa hingatunggan pero doon na siguro yung mga ginagmay nga mga madugang na tunini. Okay? Kolosas 3:15. Kolosas 3:15. Nana sa C, no? Nguluhan, be thankful. Okay. So may pasabot ng be thankful. Saan ang word nga thankful? Mapasa lamaton. Kanus aman ang tao mapasalamaton. Kanus aman mahitabo nga ang tao magpasalamat o kanus aman mahitabo nga ang tao mapasalamaton sa kinabuhi. Diha tingali nga gitawag siya sa Dios. Okay, diha tingali sa gitawag saya sa Dios. Sa ato kali ay ang mahitabo nini ang pagpasalamat resulta na sa mga butang nga imong nasinati. Di ba? Dagan sa butang nga makuna nga imong sination, usa ka magpasalamat.
Lisod ba nung magpasalamat ka, Wa pa. unsa wa pa nimo masinati ang usa ka butang. Sa ato pa ang pagpasalamat, resulta ka na sa imong kasinatian nga Imong natawa. imong nadawat. Okay. Kini pulong nga tank, no? Kini ba kini? Ako na ning isa-isa ninyo, no? Kanhi, pero hawag mong usbon. Kining pulong nga tank o pulong nga tank. Okay. Tank. Kung di mo rin tanan mga igsoon, doon ay kalainan. Kung sa may kalainan na lasin, sa tank o tank. Kung sa may kalainan sa, doon na may kalainan ang tank o tank. Na. Kung sa may kalainan nila. Ang kalainan nila ang ilang vowel. Sa to pa, kalainan nila, ang tank, isang vowel, letter A. Kung sa kalainan, ang sa tank, letter I. Ay. Okay. Pero mga igsoon, akong isugilon din dyan, nga kining duha ka pulong nga, tank o tank, usara ni kapulong. Usara ni. Kung imo nang tanawon sa Latin, ambot og dabang mo cellphone niya. Ulit ko masadok pa kay taon-taon naman ko nakahuling ni ini nakasusi. Kining tank ug tank usara ni. Pero sa English, siyempre duha kay duha man sa ka-spelling. Sa Latin, ang kining word nga tank tonjiri man sa to, tonjiri. Okay. Mao na sa kining tank sa Latin, tonjere. Sa to pa, unsa man pud ning tank? Kung tanaw mo nimo ang tank sa Latin, tonjere gihapon. Sa to pa, kung imong tanawon dinhi, doon na sila kilainan kay tank, tank ug tank pa doon ay kilainan. Matod ba sa akong gikayon ganiha? Ngalay kilainan ang ilang vowel, letter A ang tank, letter I ang tank. Pero kung tanawon nimo sa Latin, mao ra ning pulunga. Ang tank tonjere, ang tank tonjere o tongire, may ana nga pulong. Sa to pa usa na saka pulong usa. Ang pangutana nimo so ibot pasabot niya ini ining tank ug tank. Ang idea ni mga igsoon, mo na to giingon ho kaniha nga ang imong pagtank resulta kana sa imong tank. Ang imong tanking no English, ang imong tanking resulta kana sa imong thinking. Dili ka makapasalamat, dili ka makatank kung wala kay giuna-una. Sa to pa ang punto di vista maigsoon, ang imong pagtank ngadto sa Ginoo tungod kay nagtank ka sa mga butang nga ilang gihimo. Nakahuna-huna ka ba sa Lord, nakahuna-huna ako Ginoo. Nakapamalandong ko, muna turn. Lord, nakapamalandong ko sa imong kaayo. Thank, di ba? Nakapamalandong ko, nag-thank ka. Tungod Lord, kaya nakapamalandong ko sa imong pagkamaayo, Lord. Munang magpasalamat ko rin mo. Sa ito pa, dihi kining be thankful, duha na diha. Ang imong pagpasalamat, resulta ka na sa kamaayo sa Ginoo, nga imong kanunay na pamalandungan sa imong una. Okay. Muni ang be thankful. Usa kini kang mando, usa kini ka command ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Kolosas nga kinahanglan kadto ang pasalamat. Dili kini bang magpasalamat ka, dili kini option. Dili kini sidya kana bang pwede ka magpasalamat, pwede po dili. Pag ingon ni Pablo be thankful, mando ko ni siya nga kinahanglan imong tumanon. Be thankful. Unsa ang tanang Kristohanon kanunay kadto nagpasalamat sila kinabuhi kay duna siya nasayran. Ang isang nasayran ang pagkamayos Ginoo, which is mo kini atong tan-awon karon. Labi na karon sa atong panahon daghan karon nagsaulog og ganang gitawag na Semana Santa. No, naaga ni usa ka amigo na no higala. Sa lain nga sinta ningon sa pastor. Ganang magpatudlo kuno yung pastor. Bajiman yung pugo. Unsa man ang imong ipatudlo? Naalagi mi city palabras. Unsa? Ako ang kuan. Ako ang musulti sa giuhaw ako.
Pastor, unsa may buot pasabot anang giihaw ako kay madyo nang iligsulti na ho, dili lamang ko mubasa, dili kinahanglan masaysay pud na ho nga akong gibasa. Mo tong nakalimot ako. Kay sige trabaho. Pag open ako sa messenger, uy, ninumduman ako, di para mag-business ni Ija lagi. Himo ito, di hal kong gihimuan na, taas, medyo taas-taas ang gihimo. Hong pasa ni Ija, dyan ni Pastor, daghang katong salamat, nilibo ka pasalamat, Pastor, sa imong gihimo. Anak, but pasabot, ang punto na maigsoon niya, karong si manahon na, daghan ron sa olog o si Mana Santa. Labi na karong Domingo, matod po tradisyon nga, niining panahon na mo'y pagkabanhaw ni Kristo. Kristo. Sa ito pa, kung ato i-connect ang event karon sa atong mensahe, be thankful ta kay nga naman nabanhaw man si Kristo. Kaya ko si Pablo, kung si Kristo wala pa mabanhaw, unsa man ta, nagpabilin ta sa atong sala, dili ta matarong, ug wala tay ingon diha nga kuan nagpabilin tas tong sala o nagpabilin ang kaligot-got sa Ginoo. Kung wala pa nabanhaw si Kristo. Mo nang ang pagkabanhaw ni Kristo mo kanay silyo nga gipakamatanong ta sa Dios. Okay. Be thankful. Doon na ay tulo ka butang na igsoon. Tulo na sa tulo ni to naon. O ang Panginoon kay enjoy ka jud ning sani. Enjoy ka jud ning pamalandungan ni nga tulo ka hour sa pulong nga be thankful. Sawaman. Okay. Be thankful. Duloy tulo ka hour, no tulo ka hour. 3 hours. Okay, 3 hours sa be thankful. Ang una nga hour, the reason. The reason of thankfulness. Okay, munang hour. Okay. Being thankful, ang unang hour, kaya kung may tulo ka hour sa atong minsay karon nga be thankful, ang unang hour, the reason of thankfulness. Muna number 1. Ang number 2 nga R, ang isa-isero na, number 2 nga R, the response. The response of thankfulness. Okay. Ang ikatulo nga R, kamo ni atong katapusan sa atong kuan karon points, the reward. The reward of thankfulness. Okay. Isayo na to. Be thankful, bugpasabot, kinahanglang mapasalamatun ta. Dunay tulo ka R, kinahanglan pasalamat matunta. Unang R, rason. Unsa may rason sa atong pagpasalamat. Ikaduhang R, unsa may atong response. Ingon nga mapasalamaton. Ikatulo nga R, unsa may atong reward. Ato pa dali ra kinahanglan no? Reason, response, and reward. Okay. Una nga ritas reason. Okay, halal ko i-reason ug anam no kay aron kuha ato punto. Atong isuwat aron masabtan so. Okay, the reason. Unsa may pinakarason, ikaw sige tutok mo sa Bible, tutok mo sa Bible kay kuan man nga hawa kanang nay ganahan mo ko pangutana unsa ganahan ko mutubag mo. Ngalita sa rason, the reason of thankfulness. Unsa may rason sa atong pasalamat sa Ginoo? Sumala sa Colosas 3:15. Sige, tanawa. At sa mo katong laing verse, sumala sa Colosas 3:15. Unsa may rason nganong magpasalamat man dutas Ginoo? Sige, tanawa. Na ang rason diha. Na ang rason. The reason of thankfulness.
Colosas 3:15 wa? Ang rason diya mga igsoon nasa maorang bersikulo. Basahon na ha ang mong bersikulo. Ingon diha. Bali ka. Inyong kasing-kasing. Ingon sa Colosas 3:15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body. Nawa ha? You are called in one body. Be ye thankful. Ingon sa Bisaya, gitawag ka mo diha, sana? Diha sa usa ka lawas. O, tama ha? Gitawag ka mo sa Dios diha sa usa ka lawas. Busa, pasalamat. Pasalamat. Sa ato pa di ay, the reasons of our thankfulness, kining giingon din hiya nga, you are called in one body. Di ka mapasalamat na mga igsoon, nga gitawag ka sa Dios aron mahiusa ka siyang bugtong anak. Salamat ka. Pasalamat ka ni anak tungod kay klaro pa na Biblia. The reasons of thankfulness, you are called in one body. Okay. Gusto may pasabot ng pasalamat sa Ginoo kay gitawag ta sa Dios diha aron mahiusa ta siyang lawas. Gusto may pasabot ng gitawag ka sa Dios. May igsoon, ato usab pasultihon si Pablo. Sumala ra pud sa Colosas. Di na ta mga tuglain. Okay. Gusto may pasabot niining you are called in one body. Okay? Verse 13 sa Colosas 1. Ato sa 3, 1. Okay, atong basahon ha. Verse 13 atong ipadayag karon, unsa may pasabot sa giingon ni Pablo nga you are called in one body. No? Unsa may pasabot na? What does it mean? What does it mean you are called in one body? This means naa sa 1:13 sa Colosas. Ingon ang 1:13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His Son. Sa ato pa di ay, ang rason, yung pasalamat ta sa Ginoo, tungod kay gitawag ta sa Dios diha sa usa ka lawas, mahiusa ta diha kang Kristo. Unsa may buot pasabot nga gitawag ta sa Dios diha kang Kristo? Ang buot pasabot sa gitawag ta sa Dios diha kang Kristo, muni giingon sa Bisaya sa 13. Ingon sa 13, sige basaha. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidala ngadto sa ginharian sa iyang gihugmang anak. Okay, tanawa. No, tanawa ang rason. Nganong pasalamat sa Ginoo, the reasons of thankfulness, we are called in one body, or you are called in one body. Gitawag kita aron mahiusa diha sa usa ka lawas. Nga ang lawas diha way lain kundi ang iglesia ni Kristo, ang simbahan ni Kristo, o si Kristo mismo ang ulo sa maong iglesia. Ug ang bote pasabot nga gitawag ta sa Dios, mao ni ha kanang gitawag ka ba? Ingani maguning pagtawag may igsoon. Diba? Basahon na sa English. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangit-ngit, tanawa, gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Okay, ingani ni mga igsoon kanang gitawag ka sa Dios. Ingani ni gikan ka diha sa dautan nga pag makasasala ka. Okay, muna dautan ka. Dautan na ni way tarong diha nimo. Dautan man tao dati si Kristo ni. Si Kristo ni, kinsa ni Kristo? Matarong. Okay, ingani ning mo niya po pasabot nga the reasons of thankfulness sa tuy rason, you are called in one body. Okay, you are called in one body. Ingani ang pagtawag. Gitawag ka sa Dios, gikan sa kangit-ngit, gitawag ka paingon ngadto siyang buktong anak. Sa to ka nahiusa kang Kristo. Unya karon, dili ka magpasalamat nga nahiusa kang Kristo. Lihok sa Dios, giningon sa inyo ng Dios sa Juan 6:44 ngadto sa 65, ingon ang Ginoo, ingon si Kristo, walay makaari kanako
Gawas kung ang akong amahan mo ay muda niya, ngari ka nako tanawa ha. Danihon ka sa amahan, makasasala ka. Huwag pasabot na ikson, makasasala ka. Huwag kay koneksyon ni Kristo. Para impirno ay mong kinabuhi. Huwag mo niyang Kolosas sa wapas ng tawag sa Ginoo. Basahan 1:21. Sige, basahan 1:21. Tanaway lang kahimtang sa wapas ng tawag. Ikaw magkuhan. Kaniadto layo kamo sa Dios o kaaway niya tungod sa daotan ninyong mga hunahuna. Okay, tanawa ha, tanawa, ingani ni. Pag-ingon niya, the reason of thankfulness, you are called in one body or we are called in one body. Usa may pasabot ni gitawag ta. Muna, gitawag ta aron mahiusa ta sa usa ka lawas. Wala giskutan diha, mahiusa ta sa iglesia ni Kristo. Dili na iglesia ni Kristo manalo ha. Kung dili sa iyang simbahan ba. Unda aron ka mahiusa mo nang gikan kas kangit-ngit. Ha? Tanawa ang kinabuhi sa tao. Gikas kangit-ngit. Why paglaom? Na ang kaligot-got sa Ginoo. Pero tungod sa abundansyang kaluoy sa Ginoo, tanawa, ang Ginoo na po nangitag pagi. Gidala ka. Gitawag ka sa Dios. Huwag pasabot gitawag gani, natural tawgon ka. Kung sa may pagis pagtawag, natural ibanghilyo. Tawgon ka sa wali. Munang gitawag ka sa wali. Kinsa may wali? Si Kristo mao ang mensahe. Si Kristo ang gospel. Okay, si Kristo ang gospel. Gitawag ka sa Ebanghilyo. Gitawag ka sa Ebanghilyo sa Dios. Kung sa gawas ang gitawag ka, gidala ka sa Dios ngadto kang Kristo. Aron makasasala ka. Aron makabaton ka o pagkamatarong. Muna mga igsoon. Gikas pagka makasasala, ikrasihan ka sa Ginoo, itawag ka sa Ebanghilyo, kung mituo ka ni Jesus, na nahimo kang matarong. Dili kini matarong nga, matarong ka karon, pagkauga, di na pud matarong. No, hingpit ni nga pagkamatarong sa imong pagkahiusa kang Kristo. Therefore, be thankful. Amen. Ako mamalando ko ni Maison, labihan, grabe, murag musang. Kaya bang, di ko kasabot sa gibate, kaya bang makapasalamat ka sa Ginoo tungod sa gihimo ba? Kaya wag kay mahimo nini. Sa tinuod Maison, wag kay gihimo. Imagine ha, ingani ang ilustrasyon. Naakas kamot sa kaaway. Gikulong kas kamot sa kaaway. Wag kay gahom mga igsoon nga mo ikyas diha. Gitabunan kas kangit-ngit. Wag kay gahom. Bisag kung saan yung paningkamot, wag yung kay gahong nga maukab. Kagikan sa pagkaprisos kamot sa kaaway. Nakadiha. Ug may grasyas Ginoo maigsoon, nakadiha pirmi. Pero tanawa ang gahom sa Ginoo. Pinaagi sa Ebanghilyo, wali pa. Kay mo mungkin sa wali, si Kristo ang wali. Si Kristo ang Ebanghilyo. Muna nganong maukab man eh. Tungod kay bisag gahom ni sa kaaway, maukap ni sa Ebanghilyo, kay si Kristo ang Ebanghilyo, o si Kristo Diyos, kaya ni diyang ukbura. Gikuha ka sa Diyos. Imagine na, gikuha ka sa Diyos, gikas kamot sa away. Gihatod ka dito sa iyang katingalan, kaya mo yung ukburan. Unang rason, nga pasalamat na be thankful. Okay, giingon na mo dito ni. Ano to ha? Salamat din itag kadawat na o mga material nga butang kini pagkahangog. Kalawasan no? Nawa. Muto ni tabo. Gitawag ka, gidala ka diha ni Kristo. Sa to pa sa gidala ka diha ni Kristo, nakay hingpit nga pagkamatarong bulig naman ang maigsoon. Kay ba mo nga wa lamang katawag sa Dios aron diha ng Kristo aron ka mahimo kang matarong nainindot maigsoon. Tanawa, basaha ang saan ba ni? Kolosas 3:1. Okay, basahon na Kolosas 3:1. Tanawa ra, gitawag ka sa Dios di kang Kristo. Kabahin ka siyang lawas mo iyang iglesia.
Busak pasalamat. Di lamang ka nahimong mataron kang Kristo. Giingon pa ka din sa Kristo. Tanawa ha? Tanawa ha? Sa Kristo. Sanglit, gibanhaw naman kamo diha kang Kristo. Sa ito pa dahil patay din takanhe. Sa ito pa, ang usa ka tao makasala, patay siya. O ang usa ka patay, way gahom nga mubanhaw siyang kagalingon. Kinsa na may nakakita din ni patay nga nabanhaw siya siyang kagalingon. Ikaw day, kakita na kagpatay day nga nabanhaw siyang kagalingon. Ano? Bisan galing mga doktor. Sa kung saan ko nagpatay na gani, nag-ingon. Na ipagpalibayin, pag-i-declare sa doktor patay na gano'n na. Kung sa way patay, nga makabanhaw siyang kaugalingon. Muna sa atong pagka makasasala, patay kita tubangan sa Diyos, gumikan sa atong pagka makasasala. Muna sa dihang iusa ka ni Kristo, iusa ka sa Diyos, dihang ang Kristo, gitawag ka sa Ebanghelyo, nga mao si Kristo, na nahimo nakabaton kag pagkamatarong ug napaustan nabanhaw ka sa to pa sa iyo pagkayusan ni Kristo wa na to imong daang pagkadautan sa to pagkakasala kay patay makadto sa diha na ang Kristo bag-o na kag kinabuhi nabanhaw na ka mo ni dinia sanglit gibanhaw namang kamo klaro na ha sanglit sa English guna kay if ye listen dili sa job ng if-risen kung dili since you are risen sanglit gibanhaw naman kamo sa ato pa dahil mga John kana dahil nga itong pag-ingon dahil you are called in one body gitawag ka sa Diyos o kayo sa lawas gitawag ka diha kay usa ang Kristo nakapaton ka pagkamatarong ug labos nan nabanhaw ka sa bag-ong kinabuhi ug ni anang tanan nakapaton ka pagkamatarong diha kang Kristo, nabanhaw ka diha kang Kristo, ug giingon diha sa Kolosas 2:10. Kolosas kaya punta. Giingon sa Kolosas 2:10. Gitagaan na kapag kamatarong, nabanhaw na ka, therefore, sumaybot pasabot. Kolosas 2:10. O gihatagan kamo hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo o autoridad. Tanawa ha? Sa dahang gitawag ka in one body, di tawag ka diha kang Kristo, nakabaton kang hingpit ng pagkamatarong, nabanhaw ka, o giingon diha sa Kolosas 2:10 sa English ang pasawd kay nindot ang English yung paminaw. Ningon sa Kolosas 2:10, and you are complete in Christ. Imagine ha, sa dihang gitawag ka sa Dios nga mahiusa kang Kristo sa imong bugtong anak, you are complete. Oh. Nahimo kang kumpleto sa dihang gitawag ka sa Dios aron mahiusa kang Kristo. Nahimo kang complete. Usalay na nga English nahimo kang kanang wholeness. Tibuok. Wholeness. Muna atong naangkon sa dihang gitawag ta sa Dios aron mahiusa ta siyang bugtong anak. Mahiusa ta siyang iglesia. Wala man ka nakabaton sa hingpit nga pagkamatarong, wala man ka nakabaton sa pagkabanhaw sa bagong kinabuhi. Wala man ka nakatagamtam sa tanang butang sa imong pagka sumusunod ni Kristo, kundi giingol sa balang kasulatan, you are complete in Him. Nahimo kang kompleto. Sa pamilya mong pangitaon. Sa pamilya mong pangitaon sa imong kinabuhi, nahimo kang kompleto. Mayon ta nga, pastor, pobre man ko. Namang kus kakabos, nagkalisod mo mi. Yes, tinuod na kay mo na kahimtang sa atong temporary mga kinabuhi. Pero doon ay nakatago diha nga importante itong kinabuhi kung may usang Kristo. You are complete in Him. Kumpleto ka niya Kristo. Why kuwang? Gikan sa imong pagkamatarong, sa imong kaluwasan, sa imong pagkalahutay sa katapusan, kumpleto na tanan. You are complete in Him. Isa lang in Him, you are complete in Christ. Kinsa ni Kristo mga igsoon? Tanda ko ninyo. Kung nakumpleto ta ni Kristo, kinsa man ni Kristo nga nahimo man tang kumpleto. Okay, atong basahon. Kay base magwata kay lang Kristo, pastor.
na kumpleto po ni Kristo. Unsa may but pasabot nga na kumpleto po Kristo? Kinsa man si Kristo sa kinabuhi? Kinsa man si siya? Okay. Basahan na to ang Kolosas 1. 15. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. 15. Sige. Dito. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta. Makita o dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari o ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya o alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, o diha kaniya ang tanan nahugpong. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas, siya ang sinugdan, siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Sige. Kay maoy pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bugos nga kinaiya sa Dios. Sige. Busa, pinaagi sa anak, ipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon, ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakidait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak dito sa krus. Okay, tanawa ha? Tanawa. Diba? Be thankful nga naman. We are called in one body. Gitawag ta sa Dios aron mahiusa ta sa iglesia. Nga sa iglesia, ang ulo mao si Kristo. Kung pasabot gitawag ta nga mahiusa dahil siyang bugtong anak. Muna kung nahiusa ka siyang bugtong anak, nakabaton kag hingpit nga pagkamatarong, nabanhaw ka sa imong sa bagong ang kinabuhi, unsa na ingon diha, you are complete in Him. We are complete in Christ. Nganong na kumpleto man ang Kristo, unsa man si Kristo sa imong kinabuhi? Kinsa man si Kristo sa imong kinabuhi? Si Kristo kay mo kinsa si Kristo sa imong kinabuhi? Siyang Dios. Tanawa na gud, no? Tanawa na gud ang 16. For by Him were all things created. Pinaagi kaniya ang tanang butang na mugna. Kisang na tanang butang na mugna, kita na og tanang kabuhatan sa langit ug sa yuta, tanang butang gimugna ni Kristo kay Dios si Kristo. Og kung nakumpleto na ni Kristo, sa ato pa na pag-iyong nakumpleto na ni Kristo, tibok ka dyan ang atong pagkakumpleto. Kay sa atong pagkayusan ni Kristo, si Kristo Diyos, siya ay nagmugna sa universo, siya ay nagmugna sa mabutang ato sa langit, ubisan pa man sa yuta muna, diha ta nahiusan niya. Tanawa na gulo, ang basa na, 15. Who is, 14 ang musugod, in whom we have redemption through His blood. Kinsa man ni Kristo ni, even the forgiveness of sins. Isang kapasiluan sa la, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Kinsa ang image of the invisible God? Jesus Christ is the image of the invisible God. Nagiingon din niya, the firstborn of every creature. Giingon sa Bisaya, siya ang unang gibuhat sa Dios ng Bisaya. Ang giingon sa English, firstborn, dili first created. Okay ha? Ako mong tunan ini, tudloan mo na ini, tungod kay gituis nis mga tao nga si Kristo unang gihimo sa Dios. Sa to pa kung si Kristo unang gimugna sa Dios, dili siya Dios kay gimugna ra man dai siya. No, ang Bisaya, gingos Bisaya, siya ang unang gibuhat. Siya ang unang gimugna sa Dios na. Adyo tuon niya ng Bisaya nga si Jesus ang unang gimugna. Ang giingon sa English, firstborn. Dunay kalainan sa firstborn of first created. Okay. Sa Isaya mo na kinsa si Kristo. Si Kristo Dios. Si Kristo Diyos. Gituis nila ang pulong, kaya naman lagi Bisaya, imatog nila, si Kristo ang unang gimugna. Sa to pa, kung si Kristo ang unang gimugna, ang English unta din, hindi firstborn. Ala unta sa English. First created. Ala unta. Kung si Kristo unang gimugna sa Diyos, ang English unta, pagkasuwat, first created. Dili first created ang English nga word. First word. Doon na nila kung kalainan na igsoon. Ngayon kang first created,
Gihimo gud siya sa Dios. Pero balik ang si Kristo firstborn, wa siya himuha. Siya naghimo sa tanang butang. But yung firstborn, hindi ko masadok, prototokos means source of everything. Firstborn means source. Source of everything. Sa langit man ug sa yuta. Si Kristo mo'y source niya na. Si Jay nagmugna na. Di siya first created. Ito is mana sa uban niya si Kristo dili daw Dios kay siya unang gimugna. Dili oy. Di ka kakita sa Bible labi na sa English og first created. Ang gisuwat din ni firstborn. Sa tong firstborn, siya ang tinubdan sa tanang butang. Muna mo pasabot ha. Kanang sa 16 firstborn tinubdan. Muna kanunay yung hinuman. Ang firstborn tinubdan. Dili kay unang gibuhat. Basa ko Mel sa imo? Sa tong firstborn sa 15, di ko. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Og labaw sa tanang binuhat. Nayuban diha ingon diha nga una siyang gihimo gibuhat sa Dios, no? Dili siya gibuhat sa Dios kay walay kay kung si Kristo gibuhat pa sa Dios, dili siya sa Dios, dunay sinugdanan siya. Doon na siya sinugdanan, no? Kay kung mayon siya nga si Kristo gibuhat sa Dios ato pa dili Diyos si Kristo kay doon naman siya sinugdanan. Pero atong hinduman, si Kristo walay sinugdanan. Walay katapos sa ato pa, dili siya hinimo, kundi siya ay maghihimo sa tanang butang. Kay ang word ng firstborn sa to, tinubdan. Source of everything. Sa langit mo na o sa yuta. Nag-ingon din niya, for by Him were all things created. Pinagi ka niya, ang tanang butang hitumaw. Sa langit mo nagsuyuta. There are in heaven, there are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, dominions, or principalities, or powers. All things, klaro ka dyan na, all things were created by Him and for Him. Muna, tanang butang sa langit ug sa yuta, gihimo sa Dios, alang kaniya, binuhat niya kung alang kaniya. Muna, di ka pasalamat na nga ang Diyos mo nag-iya sa universo, mo naghimo sa mga anghel, mo naghimo sa mga tao, mo naghimo sa tanang kabuhatan sa langit ug sa yuta. Munay Diyos nga nahiusa kaniha kaniya. Jadi di ta magtangkol. Nay susultihan ta maigsoon. Ang atong pagkahiusa ni kang Kristo dili jud na atong buhat. Dili ato buhat. Dili jud na atong buhat, grasya din sa Ginoo. Kay makasasala lagi ta. Di ta pwedeng muduol sa Dios kay makasala man ta. Dautan ta nga pagkatao, dili pwedeng magkadugtong ang dautan ug ang Dios. Di pwede. Kinahanglan matarong ang Dios, matarong pud nga tawo magdugtong. Makasasala man ta. Da Dios matarong man, munang gihatag sa Dios ang pagkamatarong ni Kristo. Si Kristo atong matarong, atong pagkamatarong sa aton pa kung si Kristo nga atong pagkamatarong, matarong na ta. Da matarong na pud ang Dios, din magtakdo ta. Tungod kay si Kristo man atong pagkamatarong. Munang bitan ko. Mo tay reason. Gitawag ta sa tawag ebanghelyo na si Kristo. Kaya ingon na sa Romans 1:16, I am not ashamed the gospel, no? Mo ba na? I am not ashamed the gospel, for it is the power of God unto salvation. Dili na ko ikaulaw ang pagpantala sa ebanghelyo kay ginigahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Mo na ang taga Kolosas, nahiusa sila diha kang Kristo tungod sa grasya sa Dios ug tungod sa ebanghelyo. Basahon nimo Kolosas, ebanghelyoan sila. Okay. Moto ang una. Duha na naman. Dali ara no. War complete in Christ. Okay. Moto gibasa to ganiha ni Melissa nga sa wa pa tadiha kang Kristo, sa wa pa tadiha sa Dios. Sa wa pa tadiha sa ni Kristo, mga nahimulag kita sa Dios. Giingon ni sa matlay no. Giingon ni our status before the calling in one body, alienated in Christ. Alienated yan nahimulag kita
ni Kristo. Pero kay grasya man sa Dios, gikas pagkahimulag natong Kristo, nahiusan ta diha kang Kristo. Okay, muna to. Sunod nga R, umadaman ta sa reason. Diba? Nakuha ito ang rason. Grabe no? Be thankful. The reasons of thankfulness, you are called in one body. Gitawag kita sa Diyos desiyo sa kalawas. Huwag pasabot, gitawag kita sa Diyos diha sa itong pagkahiusa ni Kristo, nakabatong tag pagkamatarong, hingpit, nakabatong taong bagong kinabuhi. Banhaw ta sa bagong kinabuhi, ug labos nan nahimutang kumpleto diha ni Kristo kay si Kristo Dios. Nga mo itong buong. Sunod, be thankful. Be thankful. Ang ikaduhang R sa to, the response. Okay, nakasabot naman ta sa reason, the reason of thankfulness, kaya tapos response. Response of thankfulness. Okay. Sabot ta sa rason tungod sa dakong grasyas Ginoo through His abundant mercy nakabatong tag kumpleto nga kinabuhi diha kang Kristo sa atong paghiusa diha kaniya ug ingon diha be thankful ang atong the response of thankfulness. Unsa may atong response? Nakasabot naman ta. Okay. Response. Ang response ato mga igsoon naa sa verse 2 sa Colossus. Wala itong response. So may itong buhaton. Nga nakabato ng desgrasyas Ginoo, nahiusan ng siyang anak. O so may itong buhaton. Okay, basahon na to ang Colossus 3:2. Sige ngon diha. Sige, basaha. Hunahunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Okay, tanawa. Wala itong response. Sa dihang nakabaton ka sa pagkamatarong ni Kristo, nakabaton ka sa bagong kinabuhi, nabanaw ka sa bagong kinabuhi, nahimong kumpleto ang kinabuhi diha sa iyong pagkahiusa kang Kristo, sa atong pagkahiusa ni Kristo, nahimong tang kumpleto, nakasabutan di ana ang atong buhaton, atong response ba? Response. Ang atong response, niingon diha sa ibasang Milisa, huna-hunaa ang butang nga langiton ayaw ang yutanon. Ang giingon din sa English, sa Colossus 3:2, nagayon, set your affection on things above, not on things on earth. Set your affection. Saan mo set? Set ba set? Diba? Diba? Kaya sa radyo. Set. Diba radyo? Murag set ba ka nang agarat yan eh. Imo ko yung i-set ka dyan mo. Imo ko yung i-ingo sa pinakapunto ba? Set your affection. Sa English man din niya affection, pero sa Latin translation, set your mind. Nawa? Set your mind. Bot pasabot, i-plaster ng inyong pangunahuna diha sa butang langit nun. Pastor, nun sa man ang butang langit nun? Musaka pakus langit, pastor. Ang tanaw mo sa mga butang langit nun. Mga igsoon, pag inyong set your mind on things above, bot pasabot, isentro ang imong pangunahuna sa mga butang sa Dios. Asa man ang butang sa Dios makita? Naa sa iyang mga ulong. Dili sa kalibutan nga mga filosofiya, dili kalihukan sa kalibutan kundi kay nakasabot naman ta kapaton ta kumpleto ang kinabuhi diha sa itong pagkahiusa ni Kristo. Ang atong response atong isentro atong panghuna-huna sa mga butang nga langit nun o atong isentro ang panghuna-huna nato sa balaang kasulatan. Kaya ang balaang kasulatan mao kini ang kaubuton sa Dios nga angay natong tumanon. Ang question dire, nakoy question na igsoon. Ang question nato dire, how to set our affection or how to set our mind on things above. Kung saan man nato? Pastor, kung saan man pasentro sa unahuna sa mga butang sa Dios. Kung saan may ang buhaton di ana? Kung saan may buti pasabot ni ana, pastor? Simple na mga igsoon. Okay? The response of our thankfulness, set your affection on things above, not on things on earth. How to set our affection on things above? Simple na may igsoon. Through doing God's will in the body. Muna.
Unsa na to nga may sentro to pangunahuna sa mga butang langit nun? Buhaton ra nato ang kabubuton sa Dios diha sa sulod sa iglesia. Okay, unsa man na? Basahon nato ang Colosas 3:12 ngadto 22. Muna ibot pasabot sa Colosas 3:2 nga sa to ingon sa to Mel sa 3:2. Una-huna ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Okay. Butang langit nun. Unsa ang butang langit nun? Kabubuton sa Dios. Asa man ni makita? Colosas 3:12 ngadto 22. Ang basahon ha. Ako nga may basa. Tanawa. Ingani ang paghunahuna sa mga butang langit nun. Muna ang butang langit nun. Dili kay moto sa langit kung kanaon ang butang, dili tanawa ang butang langit nun. 12. Katawhan ka mo sa Dios. Sa to ba katawhan ka sa Dios, natural nakasit mo una sa Dios. Mga butang sa Dios, katawhan ka mo sa Dios. Gibalaan, imagine ha? Katawhan ka sa Dios kay nahiusa kang Kristo. Pagkahuman nahimok ang balaan, katawhan ka mo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Sa atong paghiusa sa Kristo, busa amo na niya itong response. Nga set your affection on things above. Busa, kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Okay, nana, kasabot mo nita, gikaluyan tas Ginoo, nakabaton tas grasya, nahimong kumpleto ang atong kinabuhi ni kang Kristo. Ang atong response, kinahanglan nga mubati kita ngadto sa uban. Giingon maguna sa English dire. Giingon muna dire sa mga play, no? Saan ba to? Giingon mo niya nga forgiving man basta mo sa Bisaya. Kama katawhan kamo sa Dios, gibalaan ug gihugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Okay, mubati kamo sa uban. Sunod. Unsa tong ingon hunahunahon nato ang butang sa langit, mao ni bati kamo sa uban, luluyon. Okay, muna batis uban, mumuloyon, magpapaubsanon, magmaaghop, o magmapailubon. Sunod, pag pinailubay kamo, o duna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pasinayluhay kamo sa mga gipasaylo kamo sa Ginoo. Mutan na ko ninyo maigsoon. Giunsa ninyo pagsabot nga gipasaylo mo sa Ginoo. Be, giunsa ninyo pagsabot nga gipasaylo mo sa Ginoo. Basahon na ha. Pag pinailubay kamo ug duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo pag pinasaylo ay kamo sa mga gipasaylo kamo sa Ginoo. Mungutan ako kusog. Giunsa ninyo pagkasabot nga gipasaylo mo sa Ginoo? Pasaylo ka sa imong sigkataw. Correct! Sakto! Diyan yung mailhan, nga gipasaylo ka sa Ginoo, nakatagamtam ka sa pasayloanan sa Ginoo, kung doon ay isikataw ni mo nakasala, imo nang pasayloon. Kaya kung dili ni mo na pasayloon, ang buot pasabot, ang buot ingno na, wak pa juday ka kabaton sa kaluis Ginoo. Wak pa juday ka kabaton sa grasyas Ginoo. Wak pa juday ka kabaton sa kanang pasaylo mas Ginoo. Muna kung ikaw sa katao nakasabot ka, unsa kadako ang pagpasaylo sa Ginoo diha nimo, mo pud day mong buhaton ngadto sa imong katao. Muna tinela. Pero samtang nagdumot pa kay igsoon, na itaw makasala nimo, di ka kamo pasaylo. Questionable ang imong pagka-Kristo. Ano? Nganong di man ka pasaylo? Pasaylo gani ka sa Ginoo. Di ba? Okay. Gingon sa unahan, og labaw ni ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panagiusa. May igsoon, sultihan mo, wa joy tinuod nga panagiusa, wala kay gugma. Kaya ang gugma ingos Biblia mo kini ang mupahiusa. Okay, ingon din niya,
labaw sa tanan, idugang ang paghigugma nga maoy mubugkos sa dunong ka mubanga no moy mubugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panagiusa. Sunod, paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga anaa nga gikan ni Kristo. Okay, mo ni ato mga response. Kini ang gibasa ha mga response ni ang ato pang buhaton ngadto sa Ginoo sa ato isig ka tawo. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang niini gitawag kamo tanawa, kay alang niini gitawag kamo sa Dios. Aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. O pagpasalamaton kamo. Be thankful mo nito minsay karon. Sunod, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Bot pasabot kasing-kasing gani, paharion nato sa tibuok natong pagkatao ang mga pulong ni Kristo. Nagiingon diha, pag tinudloay o paghimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Natural, lisod man unsa may imong ipahimangno, unsa may imong itudlo kung wa kay kaalam. Muna magtuon jud ta karon sa pulong sa Ginoo. O kini ato panimbahon karon, kini ato panagtigom kabahin kini sa pagtuon. Kay diha nato, kay kung makatuon ta kasabot ta, mo resulta kanang giingon din nga pagtinudloay kamo, paghimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Sunod giingon diha, pag-awit kamo mga salmo o balaang mga alawiton. Og awitin ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Wala. Kanang mukanta ta, usahay gud mo nang ditaganahan mukanta kay mo anong sa ditaganahan mukanta. Kay mo nga ta, ikaw ang puso kanako. Pero kung imong tagamtamon kada pulong, ikaw ang puso kanako. Imo kay nang kada pulong ba imong namnamon, mura magsudan. Ikaw imong namnamon ang kusog kanako. Kung imo nang namnamon sa imong nahuna kana nga minsay sa awit. Mo na kinasing-kasing. Usahay kay ikaw sa butong tasig, ikaw ang kusog kanako. O kalipay nga dalang panan. Wa na ta kasabot sa mensahe kay ato nang memorize ato kanta pero imo gusto sa tagsaon ng pulong. Grabe ka mo ka. Ingana na mo kanta may igsoon. Ang mensahe mo'y atong tan-awon ug lama. Pero dunay kanta nga gikanta sa ubang simbahan nga pang Ginoo daw. Pero kung yung sesyon di pang Ginoo. Example karon. Kanang nay Jesus, we enthrone you. Kadungog naman ang kanta ha? Jesus, we enthrone you. Ang uban na magkanta, magilak pa. Jesus, we enthrone you. Mga ikson, di na. Bakak, di na. Theology, di. Wa nas Biblia ng kantahan na. Ikaw mo pahiluna ni Kristus trono? Ikaw tao? Ikaw mo pahiluna ni Kristus trono? No, bisan pagway tao, si Kristo naglingkod na siya sa siyang trono. Dili pwede ikaw magtuon. Napoy kanta nga, ang Espiritu sa Diyos gugma, gugma, pahilakon ka, pakataon ka, pa, una. Mga igso, dili na ingan ang Espiritu sa Ginoo nga, inganaon nimo paghimo sa lyrics sa kanta. Diyan yung, upo, tatayo, what na, asa namang mensahe tao ni anak? Muna, magbantay, tapos makanta nga itong kantahon. Ako, nakaton ka na sa mga pastor. Na yung mga kanta nga hidden meaning siya. Para anang, kung sa may hidden meaning, ikuha na ito, eh. Kalimot ako sa kanta nga na hidden meaning. Kaya hidden, mura bag nindot siya sa paminahon ba maigsoon. Naipulong sa Ginoo pero ang hidden meaning niya sa ilaong ba dili iya sa Dios mabantay ka na pero dinhi ang maigsoon kining awit kinahanglan biblikal sa nga awit pero kasagaran ni awit para nahon nga biblikal kanang himnan wa na laing kanta sa simbahan nga biblikal sa ha sa ikumpara na ko sa temporary kanang himnan. Magadul-dul ka ni mo Jesus. Grabe na ka mga bugat na mensahe. Wa na nakantahan na to. Kung atang ipangkanta na to ron, naa na sa mga contemporary. Mga eksyon, baligya tao na nakanta.
Naghimo na kasagaran na kanta, dili na mga Kristohanon, nagkumpos na sila, ibaligya na sa kasimbahanan. Muna mag-aware ta ni ana nga mga kanta ditang sundog-sundog na ta kay sikat na kanta nindot kay naay Jesus. Woo woo woo. Pero din hingingon niya. Pag niluay ka mo, pag imangnuay ka mo uban sa kaalam, pag-awit mo mga salmo, ug bala ang mga awit, ug ha, bala ang mga awit, ug awiti ninyo ang Dios uban sa uban sa pasalamat sa kasing-kasing. Busa bisag unsay inyong buhaton o bisag unsay inyong isulti o buhaton, himuak kini diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. But pasabot, Lord, salamat niini. Ni Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Okay. Doon pa jud mga response. Dili lang man diya sa simbahan magtinuduay kita. Napa jud? Ngalitas bana, ngalitas asawa, ngalitas anak, ngalitas ulipon, ngalitas agalon. Unsay itong responsibilidad? Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga Kristohanon. Klaro. Kinsa may naibana din niya. Naman tayo mga bana no? Ay man ta. Kamu no mga badge na mo mga bana ingon ang Biblia. Kini ha nagisgot ni Kristohanon nga bana. Mga asawa, sunda ang inyong bana nga Kristohanon. Mga bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga Kristohanon. Sundon jud na. Ang pangutana, pastor, nganong sundon na akong bana? Natural imo nang sundon kay ang Kristohanon man nga bana. O Kristohanon ni nga bana, natural nakasabot ni si jag unsay mga angay buluhaton ingon ni Kristohanon. Sa to pa ang itudlo sa bana ngadto sa asawa, mga butang na iya sa Dios. Busa sundon na to. Sundon ninyo mga asawa. Okay. Dili naman bana, napa sa asawa? Sa bana, mga asawa man to, mga bana. Higugmaa ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daog. Maigsoon, dunay duha ka klases og daog-daog sa asawa. Kanang magpasakit ba? Kanang verbal o kanang pag-pisikal? Maigsoon bukat na daghang mga asawa nang gihikog, daghang mga asawa nga nagkutlo silang kinabuhi tungod sa pagdaog-daog sa bana. Ang asawa dali na ni may stress, grabe. Giniyong mo sa Bible nga kuan kanang bang usab vessel pa para kadali lang matandong ang kasing-kasing ang kinabuhi sa bansi. So ani mo na di na mo tingog, hilom na pero ang dughan na naghilak na. Di mo na kagawas mo na makahatag sa sakit. Di sa kagwantaan na mo na makamatay. Pero kay Kristohanon man ta, mga asawa sunday niyo bana o kamo kung mga bana higugma ang inyong asawa. Nga naman, kaya nga itong asawa, wa ni mo abot na to gumikan sa atong pagpanguyab. Wa ni mo abot na to gumikan sa atong diskarte. Nahimo ni mo ng asawa, gumikan sa kabubuton sa Dios. Ang Dios nag-iya ni anak. Musa atong higmaon kay iya na sa Dios. Mga asawa, mga bana, igugmaa ang inyong asawa o ayaw sila daog-daog. Looy, bati ako di kumutan na sa FB ang mga asawa nga panpakon. Kakit mula ba yung masawang newsfeed, ikaw na ako, dito di ko na sakitan ko. Sakitan ko na ako. Okay, na nag-asawa, na nagbanaan, tas mga anak. Mamali itong response at thankfulness. Mga anak, pag masinugtanon ka mo, kanunay sa inyong mga ginikanan. Ang anak, najubi anak nga supil. Arang gasong usang puno na gasong ko ba? Pero ako najubi hapong yagunta. May kasabot ko nga akong buluhaton, mora jud ang pagtambag, pagsulti. Buluhaton sa pagbago, Ginoo lang jud na. Unang Ginoo na yung hala. Mga anak, kamo mga buutan kasagaran ni bulak, mga buutan mo rin, mga labi na pagmangko na tiabit. Mga nakita mga buutan, no? Mga anak, pag sinugtanon kamo kanunay hagingon,
kanunay sa inyong mga ginikanan. Kaya nga naman, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Tanawa, aron mahimuot ang Dios ninyo mga anak, tahura kanunay inyong mga ginikanan. Sunod, mga ulipon, di na pos mga ulipon, kikining ulipon, usahay po, wise po ning ulipon, ug nagani agalon, mo trabaho. Kusog ang mo bungayo, kusog ang mo grass cutting kay na mag-agalon. Pero buhay agalon, wa pa mga amon. Sa ko dire. Di ba? Tago no. Dili nga na. Tanawa ra gud. Mga ulipon. Pag sinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta. Og himua kini nawa dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo. Nga aron daygon kamo nila. Kun dili himua sa kinasingkasing gayon tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Sa ato pa, ang inyong pagtahod sa agalon, kung doon na may ulipon ng puta, ang atong pagtahod sa atong agalon, sa maranganing tahod ta sa Dios. Dihan mo makita kung nanarbaho ka. Dihan mo makita. Kaya kasagaran sa pagpanarbaho, labi ng pagdugay na kabugahin na yung umo, dato rin mo ba? Sa una, pagpupaka sa mata, ning-abot, opisina, sinhig. Manghinlok na po. Pero magkadugay na ka, regular na ka. Kung saan na po, mahalag mali, regular na kita po. Dili nga na mga igsoon, kung mga muhanda. Ingon ang Biblia nga, tahura inyong kuwan. Agalon. Kaya bisag ko yung makita, ito may mga agalon ka sa langit. Diba? Yan na mga igsoon. Lagi yun din mga ulipon, pagsudanon kamo, mas masanatok, kanunay ang sa inyong mga agalon, dinhi sa yuta, o himua kini dili lamang kung magtan-aw sila kaninyo nga aron daygon kamo nila, kung dili himua kini sa kinisiyasing gayon, tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo, bisan unsay inyong buhata kini sa kinisingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo, ug dili alang sa tao. Agalon, sa kuha man to, ulipon, ang mga agalon, ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon, og hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon dito sa langit. Agalon na dyan, una-unaan ninyo nga agalon mo ha? Agalon lagi mo, pero sa inyong pag-agalon, doon na pa mo'y agalon nga dito sa yuta. Busa ang inyong mga ulipon, hatagi sa angay nilang madawat nga suhol. Dili pwede din mo tagaan saktong suhol. Mamali punto din niya. Maagalon ayuha pagdumala ang inyong mga ulipon og hatagi sila sa angay kanila. Hinumdumi nga aduna usab kamoy agalon na dito sa langit. Okay, last. Mo to atong response sa atong thankfulness tungod sa pagkamayos Ginoo. Response atong aming inisod ng ar. Ang usa nga aron sa tong last nga ar sa kinumdom. Response, reward. Ito mga igsoon nga ang atong pag-alagad sa Ginoo hago. Ang pag-alagad sa Ginoo hago. Pag-alagad sa Ginoo bugal-bugalan kas imong posible sa imong pamilya, bugal-bugalan kas imong silingan, bugal-bugalan kas imong barkada. Ibaraon ka. Sa di lalim. Hago po na pag-alagad sa Ginoo. Kaya imagine tanan ko sa likway kundi mo ang tanang mga kuan. Kaya nang gitawag og self-denial, i-deny jud ko galingon aron mosunod kay Kristo. Pero kining tanan mga igsoon na kay reward. Kini mo rin tagsimbahan, maglingkod ba igsoon sultihan ta mo no? Kung kamo pa'y nagwali dire, karon ba karong panahon na. Kung kamo pa'y nagwali dire, naglingkod ko diha, nagparok na ko. Sa tinuod ra, kusog makaparok ding magmingilaw ta. Di man ko magparok, kaya ako may nagsulti. Asa mo ko magparok, di ba? Huwag pasabot, di lalim na maglingkod ka, maminaw ka sa pulong sa Ginoo, kaya wati dyan ka kaparok. Pero, taliwala sa kaparok, sa kakapoy, nagpabilin gihapon mo, kaya nga naman, nakasabot man tangay nga ng kinabring Kristohanon. Kaya nga naman, maangko na to. Gawas nga na, tanaw ha, gawas nga na kumplito ang kinabuhi, diha sa iyong pagkayusan ng Kristo, napaka-reward. Tanawa, reward. The reward of thankfulness. Verse 24 sa Colossus 3.
24. Okay. Giingon sa 24. Giingon sa 24. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo o madawat ninyo ang gitaganan niya alang sa iyang katawan kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Okay, tanawa. Atong gialagaran. Muna itong nag-serve man tas Ginoo sa atong response. Muna nga kita po makadawat ng reward sa atong pagpapasalamaton ngadto sa Ginoo. Kay mo serbisyo man ta. Muna giingon din niya, nasayran ninyo nga gantihan kamo. Nasayran jud nato na jud tay ganti. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo. O madawat ninyo ang gitaganan niya. Ang gitaganan niya alang sa iyang katawan. Kisa to iyang katawan katong nahiusa diha kang Kristo. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Imor na mo iso. Simple ra ang atong pag-alagad sa Ginoo di lalim mo gasto tag oras, mo gasto tag panahon, mo gasto tag kwarta. Tanan atong gastuhon or atong gamiton alang laban sa atong pag-alagad sa Ginoo. Pero taliwala na yung tanan mga igsoon, natay reward. Okay, katapusang bersikulo, basaha unang Korinto 15:58. Sa igisulti na, katapusang bersikulo. Oh. 15:58. Murag last na siguro na siya nga verse sa unang Korinto. Usa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on o dili matarog. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Okay, tanawa? Nasayod kamo nga inyong pag-alagad dili gayud makawa. Your labor. Labor maguna sa English. Kanang pag-alagad labor. Sa Bisaya pa ang inyong laing Bisaya dili naman pag-alagad ang inyong pangabudlay, ang inyong kahapon. Okay, ino ni sa English. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor, ang inyong kahago, ang inyong pangabudlay, ang inyong paningkamot sa pag-alagad sa Ginoo is not in vain in the Lord. Di yun na makawang atubangan sa Ginoo. Sa to pa? Sa to? Be thankful. Be thankful. Dili lamang karon, dili lamang sumabot, kundi sa tanang panahon ta magpasalamat sa Ginoo. Okay, akong summarize. Be thankful. Be thankful. Sa itong unang araw. The reason of thankfulness, you are called in one body, or we are called in one body. Number 2, the response of thankfulness. Unsa may response? Ngadto set. Okay, sakto. Set your mind or affection on things above, not on things on earth. Number 3, the reward of thankfulness. The reward of thankfulness, ingon din niya sa matlain, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance for your service
to the Lord Jesus Christ, and your labor is not in vain in the Lord. Lamputa, amahan na langit nun, lamat Ginoo sa kagayunan nga diin among giusahan ang imong pulong Ginoo. Kung nagahangyon ka pangamuyok ka nimo amahan, kini nga pulong nga among giusahan karon maghatag ka namo ning dugang kalipay kadasig sa among pagpadayon nga pag-alaga niya kanimo. Nga kanunay kaming mapasalamat tungod kay imong nasayran Ginoo nga imo kaming gitawag diha sa among paghiusa sa imong bugtong anak na si Ginoong Kristo. Kung niana Ginoo nga paghiusa namo sa imong bugtong anak, nahimong kumpleto ang among kinabuhi. Dalaygon ka sa wala. Usa naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa pulong sa Ginoo nga gibatbat sa atong pastor ug atong kining nasabtan na sa nga iso na sa atong kasing-kasing